Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ipinagdiriwang ng buong Pilipinas ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol, ang Santo Niño. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin po natin ang lahat ng mga bata at mga kabataan sa ating mga pamilya. Gayon din ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Santo Niño para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang lumikha at Ama naming lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ay nagkatawang tao, ang Santo Niño, upang aming maging tagapagligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang gumagabay sa aming lahat upang kami makarating sa aming tunay na tahanan sa langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Salubay kapayapaan sa mga taong kaniya. Pinupuri ka namin, inaramatan namin, sinasamba ka namin, nasasalamatan ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malawnang nasa kadiliman. Namanaag ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga taong sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan, binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasutang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangangang tagapayo, ang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David sa kanyang paghahari, upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na tatamo yung hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig iyong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak,
Bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Ngayon pong araw na ito, ang ikatlong linggo sa karaniwang panahon, ito po'y itinalaga ng simbahan dito sa atin sa Pilipinas bilang kapistahan ng Batang si Jesus, ang Santo Niño, ang Niño Jesus. At marami sa atin, halos lahat ng pamilya, ay hindi maitatanggi ang pamimintuho sa Santo Niño. Ito po'y isa sa, ito ang pinakamatanda nating debosyon pagdating sa ating Panginoon. Ito po ang Santo Niño na dinala ng mga unang misyonero mula sa Espanya papunta dito sa atin sa Pilipinas nung unang tayo ay kanilang pinangaralan tungkol sa pananampalataya. Ito po ang Santo Niño na hanggang ngayon ay ipinagdiriwang at ipinagpipista sa Cebu. Ito ang Santo Niño de Cebu. At mula doon ay nagkaroon ng maraming mga larawan at maraming mga imahen patungkol sa Santo Niño. At halos lahat sa ating tahanan, lagi tayong may imahe ng Santo Niño. Ang araw na ito ay itinatalaga rin bilang linggo. Ang linggong ito ay itinatalaga rin bilang linggo ng pananalangin para po sa pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga Katoliko. Maganda pong balikan, mga minamahal, ano bang ating makukuha sa pagdiriwang ng Santo Niño? Dahil nga ito isa sa mga kilalang debosyon at hindi naman lingid sa inyong kaalaman at laging pinangangaral ng simbahan, ang Santo Niño ay hindi manika. Alam po ninyo kung bakit? Dahil tayong mga Pilipino, sanay na sanay, nabihisa ng kung ano-ano ang ating Santo Niño. Kapag kayo ay mayroong bagong graduate na anak na pulis, gusto ninyo ang Santo Niño nakapang pulis. May mga Santo Niñong nakapang bumbero, may Santo Niñong waiter, may Santo Niñong gala, may Santo Niñong kung ano-anong ating ipinagsusuot. Bakit? Maganda pong dalhin ang ating pagninilay. Bakit nga ba? Bakit gusto nating maging kaugnay natin ang bihis ng Santo Niño? Sa isa pong mas magandang pagtatama, mas gusto nating makaugnay tayo ng Santo Niño. Kaya gusto natin siyang bihisan ng ayon sa ating ipinagdiriwang o ng ayon sa ating kahilingan o ng ayon sa ating gusto dahil nais nating maikabit ang ating buhay sa buhay ng Santo Niño. Sana po yun ang dahilan, Hindi yung dahil gusto lamang natin. Sapagkat ang pagbibihis sa mga Santo Niño ay isa sa mga bagay na gusto nating gawin dahil nais nating maikabit ang ating buhay sa buhay ng Santo Niño. At ang pagbibihis na ito ay may malalim na ibig ipakahulugan sa ating buhay.
Tulad ng mga bata, gusto nating laging ipagkatiwala ang ating buhay sa buhay ng Diyos. Kaya nga po madalas nyo kaming maririnig dito sa Pambansang Dambana, hindi natin ipinagbabawal ang mga bata. Dalhin ninyo ang mga bata dito sa Pambansang Dambana. Dalhin ninyo ang inyong mga anak at ang inyong mga apo dito sa simbahan. Sapagkat sa mga murang edad at isipan ng mga bata, diyan nagsisimula ang malalim na pananampalataya. Kaya hayaan niyong tulog, hayaan ninyong naglalaro, hayaan ninyong maingay. Ang problema ay kapag kayo na ang nag-iingay at nagtatakbuhan dito sa simbahan. Huwag kayong uminit ang ulo kapag may nakikita kayong mga bata na paikot-ikot, minsan ay sumisigaw, minsan ay naglalaro, sapagkat bata, yun ang gawain ng bata. Alam nga naman kayo ang magtatakbo diyan, di ba? Lalo namang mukhang mag-aaway tayong dalawa kapag kayo ang nagtatakbuhan dyan. Pero maganda pong tingnan. Sa dalawang magkaibang panig, magandang tingnan dahil yun ay pagtuturo sa mga bata. Pero yun ay pagtingin din sa ating sarili, nasaan na ang ating puso at isipang tulad ng sa bata. Tayo naman pong lahat ay naging bata. Wala namang ipinanganak sa ating 40 na agad pagsilang, di ba? Lahat tayo naging bata. At lahat tayo kinatuwaan. Di nyo gaho napapansin ang ating sarili? Kapag bata, tuwang-tuwa tayo, di ba? Cute-cute, may paghalik-halik pa kayo, laging gusto nyong yapos-yapos. Ay tingnan ninyo, kapag yan ay nahingi na, kapag may gusto na yan, kapag yan ay nahabol na sa inyo, tayo't minsan nagagalit tayo. Huwag ka nang sumama, likot na likot mo naman. Ay unti-unting nawawala ang ating puso at isipang tulad ng sa bata. Iba ho yung isip bata, ha? Ang sinasabi ko'y puso at isipang tulad ng sa bata. Sapagkat si Jesus, kahit siya'y nagkaedad, kahit siya'y tumanda, hindi nawala ang kanyang puso at isipang tulad ng sa bata. At ano yon? Yun yung sinasabi ng mabuting balita, siya'y naging masunurin sa kanyang mga magulang at kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Kahit na tumanda si Jesus, natili siyang nagtitiwala sa Diyos. Ang bata, laging nagtitiwala sa kanyang magulang. Ang mga bata na, nakita na kayo ng bata na ang iniisip ay kung anong kanyang kakainin o saan niya kukunin ang pambayad sa kuryente. Di kaya hindi naman. Bata subuo ang kanyang tiwala sa kanyang mga magulang. At tayo bilang lahat ay mga anak ng Diyos, yun ang hinahamon sa atin, na huwag mawala ang ating tiwala sa Diyos. Sadyang may problema, sadyang may pagdadaanan, sadyang may mga isipin at mga suliranin sa buhay. Pero wag na wag ninyong aalisin ang pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang pagtitiwala sa awa at pag-ibig ng Diyos ay isang katangiang hindi naaalis bilang bata. At yun po ang hamon ng Santo Niño sa ating lahat. Tanungin natin ang ating sarili, tayo ba'y nagtitiwala sa Diyos? Alam niyo po sa amin, kaya kami natutuwa, kapag maraming tao dito sa Pambansang Dambana, isa sa aming tinitingnan ay dahil pagpapakita iyon ng pagtitiwala sa Diyos. Ang ating pagpunta sa mga simbahan, ang ating pagdadasal, ay pagpapatunay na gusto nating umasa sa Diyos. Kaya nga tayo napunta dito Marami sa atin nagpapasalamat, oo. Marami rin sa atin
dahil may hinihiling. Dahil yun ang patunay na may mga bagay na hindi natin kayang gawin. Yun ang simula ng pagtitiwala. Kapag ka tinanggap mo sa iyong sarili, may bagay na hindi mo kayang gawin. May bagay na hindi mo kayang lutasin. May problemang hindi mo kayang pasanin sa iyong buhay, kaya ka lumalapit sa Diyos. At yun ang pagtitiwala. Doon natin ibinibigay ng Panginoon, kayo na po ang bahala. Yun ang puso at isipang tulad ng sa bata. Laging kinikilala na mayroong mas makapangyarihan kaysa sa atin. Nawa po mga minamahal, habang ating pinararangalan ang batang si Jesus, habang ating binibihisan ang Santo Niño, lagi nating isaisip na ito'y patunay ng ating pagtitiwala sa Kanya. Siya ang batang si Jesus, siya ang Santo Niño, ang laging magtuturo sa atin na tayo rin ay laging magtiwala sa ating Ama. At kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang puso at isipang tulad ng sa bata, yung laging nagtitiwala sa iyo, upang sa kabila ng lahat ng aking pinagdadaanan at naisin at tiisin at mga plano sa buhay, palaging ang aking pagtitiwala ang mamutawi, siyang pagmumulan ng pag-ibig at pagmamahal ko sa aking kapwa. Pagsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturo sa atin ng banal na sanggol, ang Santo Niño, na ang tunay na kahulugan ng kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Buong pag-asa tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga at hingin natin ang mga biyayang kinakailangan upang ang maghari sa atin ay ang kanyang kalooban. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang espiritu ng karunungan ay taglayin ng mga hinirang na mamuno rito at maging gabay nawa nila sa pag-aakay sa mga mananampalataya sa malalim na pananalig kay Kristo, ang Panginoon at mananakop. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa at mga namumuno rito, upang ang tagumpay ng tagapagligtas ay mamala sa lahat ng sulok ng daigdig at ang maghari sa sangkatauhan ay ang pagkakaroon ng kaloobang natutulad sa isang bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang mukha ng pagdurusa at yaong mga Kristiyanong pinag-uusig dahil sa pananampalataya,
upang ang maningning na liwanag na ipinahatid ng Diyos sa daigdig ay kanilang matanaw na magdadala sa kanila ng pag-asa sa pagkalinga ng Amang maawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating nagkakatipon at bumubuo ng ating sambayanan, upang ang naging pag-unlad sa karunungan ng batang si Jesus ay matularan natin at matutuhan nawa nating sundin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga sanggol at mga bata, haplusin nawa ng Diyos ng buong pagmamahal ang lahat ng mga sanggol at mga bata, at pagkalooban sila ng mga mapagmahal at mapagkalingang mga magulang na mag-aakay sa kanilang palapit sa banal na sanggol na si Jesus, nang sila'y maging ganap na maging mamamayan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, gawin mong wagas ang aming pananampalataya at sa tulong nawa ng iyong biyaya, ay gawin mo kaming buhay na tanda ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain, at ang kinamtaniyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon, naging kapwa namin. Sa amin nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo'y maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Diyos magpapakabuhay, aming natapos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami nanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, hiligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa iyong bisig, hawak kang mahigpit, sama ay inapit, Senyor, Niño Jesus. Tatanggalan, Niño Jesus, puso'y dalisay at puspos. Ang pamahal at pagsunod sa amang Diyos, sa puso mo'y ihugin mo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Yubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto't hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon pong darating na ika-23 ng Enero, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ito po'y nagkataon ding misa ng lahat ng mga obispo ng Pilipinas dito sa pambansang dambana. Ang mga oras po ng ating misa sa araw na iyon, alas 7 ng umaga, alas 9 ng umaga,
alas 12 ng tanghali, at ang alas 4 ng hapon ay ang misa ng lahat ng mga obispo ng Pilipinas na bibisita dito sa pambansang dambana. Ang atin pong healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa misa ng alas 9 ng umaga lamang. Nawa po'y magabayan kayo at ang inyong mga may sakit ay aming inaanyayahang makiisa. Kung inyo pong napansin, tayo ay nanalangin ng sumasampalataya, Ama namin at Aba Ginoong Maria, sapagkat ngayong taon pong ito'y taon ng Jubileo, Jubilee Year, at ang pambansang dambana ay isa sa 15 simbahan dito sa Archdiocese ng Lipa na itinalaga upang maging isang Jubilee Church. Kaya sa ating pagbisita dito, kapag tayo nagsimba at nangumunyon at nagdasal ng mga kinakailangang panalangin, tayo po'y magkakamit ng indulhensya plenarya. Ang indulhensya plenarya, ito po yung kabayaran sa ating mga nagawang pagkakasala dito matapos na tayo ay mamatay. Ang indulhensya plenarya ay pwedeng ialay natin sa ating sarili o sa mga kaluluwa ng ating mga mahal na yumao. Kaya po, sa ating tuwing pagbisita dito ay kayo manalangin upang sa pagkakamit natin ng indulhensya plenarya. Isa pong mahalaga ring paalaala, kahapon po, binasbasan at binuksan natin ang ating 2 bago at malalaking comfort room. Ito po'y ginawa natin at salamat sa inyong tulong na isakatuparan natin ang ating unang 2 comfort room. Medyo maganda po ang ating palikuran. Ano po? At alam natin kapag may mga bagong nangyayari, may kanya-kanya at magkakaibang mga reaksyon ang mga tao. Una po kami humihingi ng pasensya kahapon sa ilan pong naging aberya ng ating palikuran sapagkat hindi kaagad makahanap ng 10 piso para po sa pagpasok sa ating mga comfort room. Minarapat po nating magkaroon ng kaunting donasyon upang mapanatili natin ang kalinisan at mga bagay na kailangan sa loob ng palikuran. Ang isa pong malaking comfort room ay narito sa likod ng Divine Mercy. May bago pong daan dyan sa gilid at ang isa ay nasa parking B. Ito po sa bandang ibaba sa may likuran ng ating Holy Water Sanctuary. Magtulong-tulong po tayo upang mapanatili nating malinis ang ating mga bagong palikuran dito sa pambansang dambana. At muli, pasensya po sa mga kahapon ay medyo nagkaroon ng kaunting problema. Nawa ay maunawaan ninyong sa mga pagbabagong ito, sadyang tayo ay laging nag-a-adjust pa rin sa mga bagay na ating ginagawa. Salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 7 ng umaga, inaasahan po namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong inyong nais ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa paghahanda sa pagdating ng mga obispo, inyong mapapansin na ating pansamantalang ibinaba sa bandang gilid ang isa sa pinakamalaki nating relikya ni Santo Padre Pio. Yan po ay panyo na may bahid ng dugo ni Padre Pio na ipinunas niya sa kanyang mga kamay na sugatan. Nawa po sa ilalim ng ating kampanaryo, marami pa rin tayong mga relikya ni Padre Pio. Yung po nasa bandang harapan, inilipat natin ang kanyang guwantes na may bahid ng dugo. Naway laging magabayan tayo ni Padre Pio papalapit kay Kristo. Salamat sa ating mga tagapaglingkod, sa ating koro at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, magkaroon ng puso at isip tulad ng bata. Salamat sa Diyos. Señor Santo Niño, purihin si Jesus, anak ng Ama. Viva, viva, peace, Señor, viva, Señor Santo Niño.